Ito naman ha, yung mga tamad dyan sa Senado, naku, ano kaya ang gagawing remedyo? Kasi dadalasan pa yung mga session ni Senate President Escudero. Mas dadamihan pa ka coffee, mas magiging frequent pa yung session dyan sa Senado. Kasi nung panahon ni Zubiri, and not only Zubiri ha, yung mga previous leadership dyan sa Senado, medyo bibihira magkaroon ng mga plenary sessions. Kumbaga, maraming time na bakasyon. Sa bagay, may ginagawa naman sila ng kanya-kanya. No? Pero ngayon po, iba ang plano ni Senator Escudero dito, ni Senate President Escudero. Nasa headline ka-coffee ng Manila Bulletin, Escudero is holding plenary sessions 4 days a week. Naku po, kakamot ang mga tamad dyan sa Senado. Mas dadala sa mga session dyan. Malalaman natin kung sino yung mga pala-absent hindi dadalo sa mga session. Yan, magkakaalaman na. Maganda rin na pinapublish, in fairness ha, pag pinapublish ng Senado, no, yung may pinakamaraming absent, kasi malaking batayan din yan ng mga voters kung iboboto ba nila kung pala-absent yan So anyway, Senate President Francis Cheese Escudero said he will ask his colleagues if they can hold plenary sessions 4 times a week once Congress opens for its 3rd regular session. Pero consultative pa rin ito. In fairness kay Escudero, no, i-consult niya muna, no. Pero magkakaalaman dyan kung sino yung tututol. Yung mga tututol dyan, ayan, panigurado, mga medyo tamad-tamad. Medyo tinatamad na pumasok yan ng 4 na beses sa isang linggo para sa plenary, no. In a press conference on Friday, July 19, Escudero said that they only have 70 days before the end of the 3rd regular sessions in 2025. Kasi mag-eleksyon na naman, ka-coffee, magkakampanya na. Dapat ipatupad ito. Kung ako to si Escudero, huwag mo na i-consult Diba? Memo ka na lang. Yung may reklamo di ba? Counter memo sila dyan. Explain nila bakit sila nagre-reklamo. Ganun na lang di ba? Kasi paano pag mas maraming tamad pala dyan, ayaw ng 4 times yung session. Pero I don't see na may mga ganyan. Kasi mahihiya din yung mga yan Kaya dapat gawin ni Senator dyan, ang suggestion natin dyan, ni Senate President Cheese Escudero dyan, yung may tumututol dito sa 4 times a week na session, ilabas niya yung pangalan para alam ng taong bayan kung sino yung medyo tatamad-tamad at ayaw dumalo sa mas maraming session. Kasi sa totoo lang, ito ka-coffee, ito, sabihin nyo, maka ano na naman tayo, maka Romualdez na naman tayo. Kung ikukumpara mo yung performance ni Romualdez at ni Zubiri, napag-iwanan talaga ang Senado under Zubiri. Maraming kinatulugan ng mga proposed bills. Alam mo kung bakit? Tinutulugan Bibihira magkaroon ng session Paano ma-address? Paano mapag-uusapan itong mga proposed bills na yan? Ito yung priority agenda. Nag-uusap, may NEDAC. Ito yung priority ng administrasyon. Kailangan maisabatas itong mga bills na to. Hindi naman pwedeng House of Representatives lang. Kasi kailangan merong verasyon ng Senado and then magbabay-cam sila. Kung meron ng HOR, ang Senado wala pa, o paano magiging batas yan? Yun ang nangyari. Napag-iwanan ng Senado nung panahon ni Zubiri. So ngayon, ang style ngayon, at dapat gawing style dito ni Escudero, mag-catch up kayo dyan, habol kayo dyan. Ka-coffee. Kaya dapat mas madalas ang session. In their current setup, senators convene for their plenary sessions from Monday to Wednesday. Isa yan sa pinapanukala ko sa mga miyembro pagbukas namin. Umaasa ako na hihilingin ko sa aking mga kasamahan na ito'y magawa natin para hanggang mula sa 70 maging 93 na araw yung aming sesyon sa pagtatrabaho. Tama, habol. Kasi natulugan niya nung panahon ni Zubiri. He said this amid questions that the time of some senators will be divided given that some of them are re-electionists and might focus on May 2025 elections. Buruin mo ha. Though reality yan ka-coffee. Mangangampanya itong mga tao na ito. Mas lalong hindi na makakadalo yan. Once na mag-file ng certificate of candidacy, syempre may mga political engagement yan sa iba't ibang probinsya. So sisikapin namin na mapunan yung mga pagtalakay, pagdebate at pag-ayos at pagpasa in that order ng mga makabuluhang panukalang batas na kinakailangan ng ating bansa, national man o local. Escudero mentioned that they will use the additional days to discuss local bills and national bills that are not too controversial. Agree. Para lamang umusad ito at hindi makain yung oras sa regular na session namin ng Lunes hanggang Miyerkules. Dagdag po ni Escudero. Tama, doble kayo. In fairness, dapat lang ka-coffee. Kasi wala Kawawa Pilipino Yung mga priority bills, di ba, tuwing persona, magsasabi ang presidente, ito, these are our targets, ito mga proposed bills that we hope to become
laws in this period. Ang problema, tinutulugan ng Senado. Diba, hindi nakakapag-deliver. In fairness, and congratulations sa House of Representatives. Yung leadership ni Romualdez dyan, pag pasok doon sa pinag-usapan sa NEDAC, i-prioritize yan, nagiging batas. Hindi pala nagiging batas, na ipapasa nila sa third and final reading. Yun nga lang, hindi siya magiging batas dahil wala pang bersyon ng Senado. Hindi pa nag-uusap ang Senado. Yun. Diba? In fairness, very good, very good. Sana, actually, dapat nga, wag nang i-consult eh. Mag-memo na lang yan para sumagot na lang yung mga ayaw. Bakit ayaw nyo mag-4 sessions? Ano, maapektuhan yung kampanya. Sino yung mga re-electionist dyan? Yan, si Tolentino, si Bato, si Bongo, yan yung mga re-electionist yan. Amy Marcos, yan, kakampanya yan. Regardless, kung may session naman yan, basta magkaroon ng quorum, tuloy-tuloy naman yan pagdinig na yan. Myla Gojit, nakakahiya naman mga bulag at bingi ba? Na ba kayo na ayaw ng mga tao sa inyo? Sabi ni Myla Gojit. Dirito sa Inudo, sila sa diretso daw sa Edidoro, sila sa eleksyon, sabi ni John Ray Magbanwa. Ano ba yun? Ano ba yun, sir? May kalalagyan na, no? Aleha Adora, good PM ka coffee. Ayan, thanks, God bless. Thank you, thank you. Ramon Esporas, para lang silang mga TANG, maisog crazies. Ha 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 ha. May Zumba naman, at least naging healthy. Thank you. Pero dapat ang Zumba, umaga ginagawa yan habang pasikat yung araw, no? Hindi tanghalin tapat dahil kawawa rin yung mga taong nabubulol doon sa Zumba sessions nila dyan. Evelyn Hernandez, hello po sa inyo. Kay Emmy Badyang at kay Rosalina Gonzalez. Bibi daw si Sarah. No? Anong Bibi? B-O-B-O? Ganun ba yun? Monterosa, dyan makikita ang totoo at dapat iboto uli. Exactly. Pero mahihirapan perfect attendance yan, ka-coffee. If ever mangyari yan, mahihirapan yung 4 times a week. Hindi perfect attendance yan kasi iba dyan nagkangampanya, nag-iikot na yan, ka-coffee. Dennis Ostonal, yun no, ang mga politiko masipag lang kapag may eleksyon at kapag nanalo na, ayun, tinatamad na at pagkakakitaan ang inuuna nila. Sabi ni Dennis Ostonal. Hindi naman lahat, pero yung iba, ka-coffee, nagiging ano na nila yan, nagiging style na nila yan. Ma'am Jocelyn Herrera, oy, kumusta ka ma'am? Parang ngayon ka na lang ulit napadpad dito sa ating channel. Mega love shoutout po sa inyo. Nakahabol daw po siya. Kay Jung Kyuk, oy, may nagojit ha, mas nakakahiya ka. Yan, putsapan ka ba ng ay, gaaway na kayo dyan ha, kamyo dyan sa comment section ha. Kay Josh De Jesus, alam nyo, kung dumami ang tao, puntahan niya ni Sarah at Digong at wala so dead ma. Iwanan nyo na si Digong nyo, sabi ni Josh De Jesus. Eh, onti lang kasi daw yung pumunta. Invited a special guest. Pero ininja sila, di sila pinuntahan dyan. Si Gea Sevilla, ito naman si comment ni Gea dito. 20 million ang gagastusin ng ilang oras sa SONA tapos nagbigay ang BBM admin ng 35 pesos na dagdag sa sahod. Ito rin, hindi ko rin alam kung paano umintindi itong si Gea. Sige, yung 20 million, pinapalabas sila puro pagkain lang. Hindi lang yung puro pagkain. Maraming ginastosan yan ka-coffee. At allotted fund yan. Hindi ibig sabihin na gastos na agad yung 20 million na yun. Allotted funds yan. Every year yan. Siyempre, pag magano ka, magpapasa ka ng budget, di ba? O, so, ito ang allotment natin. Siyempre, may kinakailangan ka dyan mga renovations. Kasama dyan sa 20 million. Hindi yan puro pagkain. Anong pagkain naman yan 20 million? Napakaraming ano naman yan, kanin. Napakaraming ulam naman yung 20 million yan. Anong klaseng catering yan? Kasama renovations dyan. Pagsasend ng invitations, tokens, or kung ano-ano man yan. Maraming inclusions yung 20 million. At 35 pesos daw po ang dagdag na sahod. Tayo, gusto natin palakihin yung sahod, di ba? Bakit ayaw? Gawin mong 750 yung minimum, gawin mong 900. But also, you have to consider yung capability, yung capacity ng mga employers. Eh kung startup lang yung negosyo, sige, Gea, sagutin mo ito ano. Nagre-recover pa lang because of the pandemic. Nagsisimula pa lang yung kumpanya. O sige, meron siyang 10 tao. Nagtaas, mandatory. Tumaas yung minimum. Gusto mo 150. Medyo laki yan. Medyo mabigat na cargo din yan. Ng maliit na negosyo ha. Micro lang ito ka-coffee ha, micro. Nagsisimula, start-up lang na negosyo. So, isi-shoulder niya yan. No choice siya. Nagre-recover pa lang, walang kapital. So, ang gagawin niya, ito gagawin niya ha.
So yung mga potentially gagawin niya, kung meron siyang 10 tao, since nagtaas ng sweldo, baka hindi niya kayanin. So ang gagawin niya, magbabawas siya ng tao para makaya yung minimum na yan. Hindi, natanggalan pa ng trabaho yung isa. Yun yung kinakailangan. Gusto natin ka-coffee. Gusto natin na mas mataas siya. But you have to consider, you have to balance. Hindi lang naman si PBBM ang nagdi-decision dyan. Board yan, may mga consultations yan. Hindi naman pwede agad ura-urada. No? Thankful pa rin tayo kahit pa paano umangat yan. Kung every year, di ba? Every assessment, magkakaroon ng pagtaas. Hindi maganda yan. Pabor yan sa ating mga manggagawa. But of course, kailangan mong balansehin din. Hindi ka lang lagi nakatingin sa mga manggagawa. Rona Avila, hello, ka-coffee, watching from Pagbilao, dyan po sa Quezon. Wise na po mga botante ngayon, no Dutertes and allies, sabi ni Rona Avila. Actually, magkakaalaman tayo niyan ka-coffee sa 2025 kung lulusot ka-coffee itong mga pambatuhan ng mga Duterte. Joel Danting, magnegosyo sila. Yan, puro kay Rijong. Yung iba naman dyan, walang trabaho dahil tamad. May binibigyan ng trabaho, gusto agad maging boss. Gusto agad, malaki ang sahod. Di ba, malaki ang experience. Paano ka magdedemand ng malaking sahod? Di ba, yung iba, gusto lang ayuda. Hala, sige. Ganyan lang, nakasahod lang lagi. Gusto mag-aabot lagi ang DSWD. Pag gano'n, magtrabaho ka rin, magsumikap ka. Di ba? Hindi mo lagi aasa lahat sa gobyerno yan. Kung kaya mo na, nakaka-LL ka na, lumabas ka na sa sinasagot ng gobyerno. Sabi ni Diego Feliciano, puro paninira lang ang sinasabi sa Mautog Rally. Pati fake news na IME, sinakyan nila regarding sa 25 na lugar na target daw ng China na pinabulaanan din ng China. Oo nga. Shungangers, sorry. Hindi tayo nagsasalitaan yan pero totoo. Ano, yun, that's the correct term, that's the exact term. Shungangers din yung mga taong to Saan ba kayo kumukuha ng balita nyo? Mga fake naman ng mga... Oy, Sir Rod, thank you sa iyong pastor, Rod Geronimo. Maraming salamat sa iyo. Sorry, super sticker pala sa YouTube, no? Thank you po. Ngayon ko lang nakita. Felix Ramones, BBM, the best president, watching from Hawaii. Bakit may rally? Ano ang problema nila ka-coffee? Sabi ni Aleha Adora. Ang problema nila, ma'am, magsusona si PBBM. So, kailangan nila magpa-epal. Problema nila, yung presyo daw ng bigas, bakit nasa daw 20 pesos? Problema nila, hindi daw sila malaya. Pero nakakapag-rally, nakapag-zumba pa nga di ba? Kahit na minura-mura, kung ano sabihin niyo sa presidente, nakapag-zumba pa kayo, di ba? Pero hindi daw sila malaya, ha? Wow, very ironic. Lakay, Mautog, samahan ng mga siraulo daw yan, watching from Canada. Ay, grabe ka naman, Lakay. Ay, may Mautog rally daw dyan, Nakita ko dyan, dyan sa Ontario ba yun? Gagawin silang Mautog rally dyan. Nawawala na sa survey si Ivy, nasa number 12 na, hanggang mawala na sa Senado, sabi ni Papa Jobs TV. Medyo mahina-hina ka coffee ang laban ngayon Senadora Ivy Marcos. So, pag-usapan natin yung survey, no? Kasi, Erwin Tulfo, number 1, ka-coffee. Sige. Kung nasa Facebook kayo, ka-coffee, comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Baka na hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page, yan, ka-coffee, yan, sa Facebook ka nakikinig, no? Ayan, sa taas, may nakalagay dyan follow or like, i-click nyo lang po follow or like. Kung nasa YouTube po kayo, i-click nyo naman po yung subscribe, yan, subscribe din dyan po sa baba, at i-like na rin po yung video na yan. At kuha na kayo ng kape ninyo, at tayo mag-move on sa ating last topic.